Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng unang araw po sa buwan ng Abril 1, 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkada ang headline. Arangkada Balita. Para pasahero sa mga terminal, tuloy ang dagsa matapos ang Holy Week break. Arangkada Balita. Ilang lugar sa bansa pansamantalang mawawalan ng kuryente ngayong linggo. Arangkada Balita. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakaamba na naman. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 18 katao patay sa bagyo dyan sa Madagascar. Arangkada Balita. Pinoy basketball star Kai Sotto muling nagtala ng career best sa Japan B-League. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, Kim Rodriguez at Mark Pingris nagsalita na sa sa cheating issue. Arangkada Balita. Sa viral na balita, kakaibang kwento ng pagkakaibigan, alamin po natin mamaya. Arangkada Balita. Arangkada Balita. Sa oras ng 8 minuto, makalipas na ang alas 5 na ng morning, kami pa rin po niyo makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa mga umarangkadang detalye ng mga balita, mahigit 80,000 mga pasero na ang naitala ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Kahapon pa lamang po yan, Easter Sunday. Mga nagbalikan na po sa Metro Manila. Ayon sa pamunuan ng PTEX, nagsisimula na ho silang bumalik. Actually, nung Sabado, nagsimula na. Tapos kahapon, bumigat. Mas marami po. Bulto. At ngayon nga pong araw na ito, inaasahan din po yung huling bugso na mga magbabalik po ng Metro Manila, mga uuwi po mula sa kanilang mga probinsya matapos nga ang Holy Week break. Binigyang din naman ng PTEX na inaasahan na nila ang mas maraming pasahero hanggang mamaya po ito. Samantala, nagsisimula na rin bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang mga pangunahing kalsada patungong Metro Manila dahil sa pagtaas ng volume ng mga sasakyan, partikular po dyan sa NLEX at SLEX. Arangkada Balita. Sulit na sulit ba ang inyong bakasyon, mga kaibigan? Dumadagsa na mga pasahero sa Batangas Port na nagbakasyon nga sa probinsya nitong Semana Santa. Ayon sa PPA Philippine Ports Authority, umabot sa 76,000 biyahero
ang nagtungo sa nabanggit na pantalan noong Marso 24 hanggang 28. Oras-oras rin ang pagdating ng mga barko sa Batangas Port. Sa Calapan Port, mahaba na ang pila papasok sa passenger terminal at puno na rin ng mga biyahero hanggang ikatlong palapag nito na may seating capacity na nasa 3,500. Kaugnay nito, inaasahan ng Calapan Port na aabot hanggang 50,000 ang mga pasahero magtutungo sa naturang pantalan. Arangkada Balita! Kinumpirma naman ang Philippine Coast Guard na walang naitalang insidente sa mga pantalan nitong nagdaang Holy Week. Ito ay sa kabilangan ng pagbuhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa itong mga nakalipas na araw. Gayun din ang pagdagsa ng mga pasahero sa pagtatapos ng Lenten break. Kapag nito, tiniyak naman ni PCG spokesman Rear Admiral Armand Balilo na ginagawa na ng kanilang hanay ang lahat ng security measures upang matiyak na makauwi ng matiwasay at maayos ang mga pasahero at walang maitatalang anumang insidente. Arangkada Balita! Samantala, hawak na ng mga otoridad ang babaeng pasahero na sinasabing nag-bomb joke naman sa Puerto Galera Port. Naisingit mo pa talaga yan, girl, ha? Ayon kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte, nagbiro ang babae na may dala siyang bomba habang nakapila sa x-ray machine papasok ng passenger terminal building ng nabanggit na pantalan. Ipinaalala rin ni PPA spokesperson Samonte na dapat magbiro na may dalang bomba sa airport at sa mga pantalan ngayong April Fool's Day. Kaugnay nito, nagbabala naman ng PPA laban sa mga nag-aalok ng travel insurance na isang scam dahil hindi ito dapat binabayaran ng hiwalay. Arangkada Balita! Ito as of 5:11 po ng morning speaking of Semana Santa, biyahe po, mga nag-uuwian. As of 5:11, dyan po sa may Bukawe Toll Plaza, sa may NLEX, bumibigat na po ang daloy po ng trapiko. Yung mga nagbabalikan po, mga hahabol na mga pasahero, yung mga may pasok siguro mga may pasok ngayong araw, bulbo sila. At yan, so expect po natin na yung daloy ho ng trapiko ay magiging mabigat pa rin po ngayon. Lalo doon sa may bahagi ng Cubao area, sa may mga terminal po, mga bus terminal. Sa Araneta Bus Terminal, ano? Sa Araneta Bus Terminal, ganun din. Kanina medyo yan, sa may Bukawe Toll Plaza ito. Kanina, bandang alas 3 pasado ng madaling araw, sa bahagi po ng EDSA Cubao, dyan po sa may bus terminal, ay yung mga taxi po, yung mga taxi na nakabalandra po, medyo nasikipan ho kami dahil sa EDSA Cubao. EDSA Cubao. Tapat ng bus terminal. Kasi dikit-dikit yung mga bus terminal. Kasi nga datingan yung mga pasahero. Yung dalawang lane, kinain na ng mga taxi. Dalawang lane ng EDSA. So, tapos naman sa Balintawak, ganun din, medyo talagang bukod dun sa mga siyempre, mamalengke. Kasi sa Balintawak, dyan yun talagang yung choke points din ng mga sasakyan galing norte. Di ba? Balintawak. Tsaka yung sa may Cloverleaf. Paglagpas lang ng ano nga tawag dito? Ng Toll Plaza. Toll Plaza. Yan. So, yung basta may binababaan doon, di ba? Iba pa monumento na. Kamatsile. Sa Kamatsile. Diyan po, yan. So, yan po nagiging choke point siya. Pero ang panawagan ho natin, habaan pa rin po ninyo. Ginusto nyo yan eh. Muwi kayo eh. Sinisi, no? Hindi, basta nag-enjoy naman kayo. At na-enjoy mo yung pamilya mo na nasa mga lalawigan. Bukod sa enjoyment ay naisabuhay at naisapuso po ninyo yung diwa mensahe ng Semana Santa, yung sakripisyo at yung pagmamahal po ni Jesucristo para po sa atin. Iyan po ang diwa ng panahon pong ito. Mamaya rin susubukan din natin, Ate Juday, na dahil nagbabalikan na nga po sa trabaho, yung mga pasahero po ng PNR. Diba? Kung inyo po matatandaan,
ay isinarado po, pansamantala pong tigil operasyon. March 28 March 28 nagsimula, ano? Thursday. Yung mga bus, mamaya subukan po natin makakuha po ang panig po ng PNR dahil 5 taon po yang isasara. Naku po. 5 taon po yan na walang biyahe. So yung mga, actually nakita na namin sa bandang Maynila, yung mga bus. Meron na. Meron na. Pati doon sa amin. Goods Kapit naman. din sa amin. Sinasabi ni GM, di ba? Oo, ni GM Michael Ted Macapagal. So mamaya, subukan po natin makakuha po ang panig po ng PNR. Dako! Diyos ko, Mario Joseph, po. Kapit lang po tayo mga katodos. Habaan po natin ang ating po mga pasensya. Kasi mga dadaanan ng mga bus, biro mo, Caloocan, Lahat, madami, Maynila, halos. mga traffic congested areas po yung mga lugar ho na yan. Ha? Pati pa, yung Pasay, yung kung saan pa, di ba? So mamaya, subukan ho natin. Speaking of Semana Santa pa rin po, halos 30 naman ang nasawi habang 30 iba pa ang nawawala matapos malunod sa kasagsagan sa pagunita ng Semana Santa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Gene Fajardo, karamihan sa mga nalunod at nasawi ay nagmula sa Calabarzon, Ilocos at maging sa Cagayan at Bicol regions. Samantala hanggang ngayong Lunes na lamang ang heightened alert status ng PNP dahil sa inaasahang pagdagsanga ng mga taong nagbabalikan mula sa pagbabakasyon sa kanilang mga probinsya kaya't bantay sarado pa rin ang lahat ng terminal. Arangkada Balita! Samantala, iginit naman itong si Reverend Monsignor Gilbert Urbina ng Archdiocese ng Palo, dyan sa Leyte, na hindi dapat ikumpara ang tradisyon na tais dupol sa Leyte sa anti-Catholic at anti-Black group na Ku Klux Klan sa Estados Unidos. Pambira, may mga ganito pa ha, kung ano-anong sumusulpot. Ito ay matapos meron pang spaghetti religion Oo, meatball spaghetti, wow. Halay. Ito ay matapos iugnay ng mga netizen ang nabanggit na penitensya sa naturang grupo na naging aktibo sa Amerika noong 1800s. Ayon po kay Monsignor Urbina, kadalasan daw ginagawa itong Biyernes Santo ang tais dupol at naglilibot sa buong bayan ng Palo ang mga lalaking may suot na patusok na hood habang nakayapak para isagawa ang Station of the Cross. Binigyan din ng Archdiocese ng Palo na pangungutya sa paniniwala ng Simbahang Katolika ang pag-uugnay sa tradisyon o paniniwala ng Simbahang Katolikang pag-uugnay nga sa tradisyon ng hate group na Ku Klux Klan at ipinapakita rin ito ang kawalang kaalam sa kasaysayan at cultural anthropology. Arangkada Balita! Iba pa nga paksa ng mga balita, pansamantalang mawawala ng supply ng kuryente ngayong unang linggo ng Abril. Hindi po ito April Fool's Day. Ay, nako. Ang ilang lugar sa Metro Manila at Laguna, bunsod nga ng line maintenance ng Meralco. Init pa naman? Sobra. Kabilang sa mga Take note nyo na ho yan. tatamaan ng brownout ang Navotas City, habang ang Makati City, bukas at sa Miyerkules. Bukas po ito, simula bukas. Sa Miyerkules din, wala ng supply ng kuryente ang lambag ng Binyan at San Pablo City sa Laguna, maging sa Kuliat, sa Barangay Kuliat sa Quezon City. Tatamaan din ng power supply interruption ang ilang bahagi ng Muntinlupa at Pasig City sa Huwebes at Biyernes. Ready na tayo, ha? Ready, ha? Yung mga rechargeable ho na electric pan ho ninyo, i-ready nyo. Mawawalan din ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng, eto, literal ho, na magdidilim sa Diliman, Quezon City. Madilim daw talaga dyan. Sa linggo. Diliman. Uy, solve ako dyan walang Maynila. Pero magready pa rin. Magre-ready pa rin. Ang problema naman natin sa Caloocan, wala. Caloocan, Maynila, yung tubig naman. Yun lang. Kasi umihina yung pressure kapag may oras. Okay naman yun, sabi nga ni Engineer Patrick Dizon, di ba? Yung konti lang yung okay lang pressure, yun. okay yun. Basta pero walang, mag-ipon kayo, kaysa naman walang tubig. Walang tumutulo, di ba? Basta walang interruption. Maigi yung
Anong gusto natin? Meron na mahina Oo. kesa sa wala. Okay lang yung mawala ng kuryente, wag lang yung tubig. Ay, oo, init pa lalo. Imposible naman kung... Hindi, wag na rin. Pareho na rin silang meron dapat. Bagay, oh. Ngayon pa, may Ang init panahon eh. Oh, anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Walang kuryente. Ito naman, arangkada na bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, aabot sa 50 hanggang 70 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang piso naman hanggang piso at 20 sentimos ang tapya sa kada litro sa presyo ng kada litro ng kerosene. Sumalit, magkakaroon din naman ng 40 hanggang 60 centavos na price hike sa kada litro ng gasolina. Parang mas mababa yung hike ngayon, ano? Yung price hike, yung dagdag kesa dun sa bawas. So, di maganda naman. Paliwanag ng mga industry players, nagmahal ang presyo ng gasolina sa pandaigdigang merkado dahil sa matinding demand at kakaunting supply. Kaugnay nito, kaunti naman ang demand, kundi marami ang supply ng kerosene at ng diesel. Arangkada Balita! So, yun ang sigla ng mga oil company. Dahil, tama ba? Mababa ang supply, Oo. pero mataas ang... natural. Matinding demand. Supply and demand nga. Tama. Pero kabilang nga dun sa sinasabi ng Department of Energy, yung crisis pa rin po, nagpapatuloy na crisis sa Middle East. Yun lang. Diba? Kasi hinaharang po ng mga rebeldeng Houthi yung mga tanker na nagmumula o pumapasok dyan po sa Saudi Arabia, yung mga tanker ho dyan sa Red Sea at Gulf of Aden. Karamihan ho dyan, mga oil tanker. Dala nila, galing Saudi Arabia. So, sige, tayo po ay sa pagkakataon ito, magtungo naman tayo. Alamin ho natin ang ilang mga pag-ulat mula sa labas ng impila. MMDA nagpaalala sa publiko kaugnay sa mga Yan na. overloading ng mga kuryente. Hindi nga, MMDA talaga ito. Alamin nun natin ang kabuuan ng pag-ulat buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Pinag-iingat ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ang publiko kaugnay sa mga overloading ng mga kuryente. Ayon sa MMDA, posibleng magdulot ng sunog ang overloading ng mga saksakan bunsod ng sobrang paggamit sa mga appliances. Binigyan diin ang ahensya na hindi kayang suportahan ng mga saksakan ang dumadaloy na kuryente na nagre-resulta ng pagsabog at pagkasunog. Dagdag pa ng ahensya na mas mainam kung hindi nakadikit o malapit sa mga bombilya ang mga flimsy o combustible materials o yung mga maninipis at madaling masunog na kagamitan upang masiguro ang kaligtasan. Ginawa ang pahayag bilang pagbigay daan sa pagtatapos ng Fire Prevention Month. Nanawagan naman sa publiko ang MMDA na manatiling maging alerto at agad na i-report sakaling makaranas o maitala ang anumang uri ng sakuna. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, change of command para sa bagong OIC Chief ng PNP. Nakatakdang simulan daw mamayang alas 9 ng umaga. Alamin natin ang babang detalye sa ulat ni Patrol 17, Jopel Pelenio. Kasado na ang change of command ceremony at pagbibigay ng honor kay outgoing Chief PNP General Benjamin Acorda Jr. na nakatakda ng bumaba sa pwesto matapos umabot sa kanyang mandatory retirement age na 55. Ngayong araw, inaasahang matutuloy na ang pagpapalit ng liderato ng pambansang pulisya makaraang italaga ng Malacanang bilang officer in charge ng Office of the Chief PNP si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Matatandaan na pinalawig ng Pangulo ang panunungkulan ni outgoing PNP Chief General Acorda hanggang March 31, 2024 kaya't naudlot ang pagreretiro nito noong December 3, 2023. Ayon kay PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo,
handa na ang kanilang hanay para sa change of command ngayong araw na sisimulan ganap na alas 9 ng umaga. Tiniyak naman ni Colonel Fardo na buo ang suporta ng 232,000 strong men and women ng pambansang pulisya kay newly appointed OIC Chief PNP General Peralta. Pangungunahan ang change of command na ito ni Pangulong Marcos Jr. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Resulta naman ng Pulse Asia Survey hinggil sa Chacha, inalmahan ng ilang kongresista. Mula sa Kamara, detalye hatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Posibleng black propaganda lamang. Ito ang iginiit ng ilang lider sa Kamara kaugnay sa kamakailang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan lumabas na 74% ng mga Pilipino ang tutol na amyandahan ngayon o kahit kailan ang 1987 Constitution. Ayon kay House Majority Leader Manolo C. Manix Dalipe, ang pag-alagay ng mga hindi mahalaga o kaugnay na tanong na sinasabing dahilan kaya maraming mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa charter change o CHA-CHA. Partikular na rito ang term extension sa lahat ng mga halal na opisyal ng pamahalaan, pagbabago ng sistema ng gobyerno mula presidential tungo sa parliamentary system, paglipat mula bicameral tungo sa unicameral legislature, pati ang pagpapahintulot sa mga dayuhan na abusuhin umano ang lakas na yaman ng Pilipinas. Habang ayon naman kay Deputy Speaker David J.J. Suarez, ang paglagay ng hindi mga nauugnay na mga tanong sa survey ay paraan lamang umano para lituhin at iligaw ang publiko. Dismayado naman si Deputy Majority Leader Janet Garin at iginiit na ang survey ay dapat sumalamin sa taong bayan at hindi sa partikular na agenda. Kasabay nito, nanawagan ang mga kongresista na higit na pagtuunan ng pansin ang pagbibigay kapangyarihan sa mga Pilipino na magpasya o sa CHA-CHA sa pamamagitan ng plebisito kaysa bumase sa survey. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Sumadalang oras, alas 5:27 na ng umaga. Arangkada Balita. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na po ng Arangkada Balita sa oras po na alas 5:33 ng morning at kagaya nga po na binabanggit po natin kanina ay kukuha po tayo ng update diyan po sa PNR, lalo po yung mga pasahero na libu-libong pasahero na apektado po ng tigil biyahe ng mga tren po. Ito pong pansamantala lamang po na tigil biyahe po ng mga tren. Nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng Philippine National Railway, si Ginoong Michael Ted Macapagal. Magandang umaga po, Sir Mike. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Happy Easter po, Sir Mike. Magandang umaga and happy Easter po, Sir Drew and Ma'am Judith. Opo. Good morning. Parang it's only been a while no huli tayong nag-usap. Yes. Magandang umaga po. Happy Easter. Opo. Yes. Sir Mike, hingi po kami sa inyo ng update dahil ngayon po unang araw po ng balik trabaho po. Marami pong mga pasahero. Actually, traffic na nga sa ibang lugar eh. Marami po nagbabalik na trabaho today. Sir, ano na ho ang update po doon sa mga inyo pong pansamantalang tigil operasyon, yung mga bus huba na dagdagan huba, and doon po sa mga empleyado po na sila huba ay mawawalan huba ng trabaho, ano na ho ang kahihinatnan po nila, Sir Mike? Oho, magandang umaga po at salamat po na nabigyan ninyo ako ng pagkakataon. Una-una po, humihingi kami ng pasensya at paumanhin sa ating riding public, due to the inconvenience. Subalit, we promise you na we are doing everything that we can to accommodate ang mga pasahero natin. Meron po kaming schedule na inilabas. There are currently
25 units that are deployed in all of the affected routes in and around Metro Manila, no? May northbound at may southbound, ano? Na iikot, ano? Para mabigyan ng lunas ang kaunting paghihirap, ano, na mangyayari dulot nga po nitong tigil pasada. However, gusto ko lamang po ipaliwanag rin na katulad ng nasabi ko in the past at paulit-ulit naming pinapaliwanag, ito pong tigil pasada ay pansamantala, subalit itong pansamantala ay matagal. It is a 5-year hiatus, ano? Pero ito pong tigil pasadang pansamantala ay talagang kailangan na po dahil para rin ito sa safety ng ating mga pasahero at ating mga empleyado while we're undergoing, ano, the construction of the country's most modern and most sophisticated railway system. Yan nga pong North-South Commuter Railway, otherwise known as the NSCR project, which is part of the project of, actually, flagship project po yan ng ating mahal na Pangulo. No? Kung mabibigyan ho kami ng pagkakataon na matatapos namin. In fact, halos tapos na po from Clark to Valenzuela in the north. Ngayon, papasok na ng Metro Manila, around Metro Manila, and then going south from Alabang all the way to Calamba, Laguna. Kung mabibigyan po kami ng pagkakataon na matapos namin itong proyekto na to, ito po pinapangako ko sa ating mga kababayan, makakapagbigay ho kami ng malaking convenience, malaking pagbabago at magkakaroon ng bagong mukha at bagong pag-asa ang Philippine National Railways para makatulong kami sa sitwasyon ng trapiko, sa sitwasyon ng declogging sa Metro Manila, and more importantly, to provide comfort and safety, no, to the riding public in terms of the train system sa ating bansa. Chair Mike, good morning uli, no? Si Judith Estrada Larino po ito. Opo. Wala raw bang pagkakataong mabawasan naman yung sinasabi natin pansamantala pero matagal. Sabi nga nila, pansamantagal no? Pero sabi nyo nga, dahil ito ay para sa mas ikagaganda, no? Mas maging convenient. Pero pwede bang mabawasan man lang, kumbaga? Kasi malaking tulong tong PNR na to di ba? Dami sumasakay. Ang pinakamahalaga ho dyan, ma'am, at magandang tanong po yan, ang pinakamahalaga po dyan, ma'am, is dapat safe na. Pag nag-umpisa na ang full operations, dapat safe na. Kasi marami po dyan na nasa elevated, tapos babagsak, pupunta ng at grade level. Some will even dive under, magmi-meet ho sila ng Metro Manila subway and then it goes back up again, That's why binigyan po namin na target date ang 5 years, 2028. By then full operational na kami. Pero ibig sabihin ho niyan, ma'am, even 1 or more than 1 year, we're probably running trial trains already para masigurado namin na ligtas at masigurado namin na ayos na ang mga linya, ang mga tren bago kami tumanggap ng mga pasahero at bago magbukas muli ang PNR para safe naman ang ating mga kababayan. Yun, kumbaga kung magkakaroon ng mga adjustment o pagkukumpuni, every now and then kayo ho ay magkakaroon ng trial run, Tama, Chairman Mike, Yes, ma'am. In fact, minomonitor po namin ang sitwasyon. Kami po ay nakatutok. At saka meron po tayong linya na tumatakbo ngayon sa Quezon at sa Bicol region. Yes, in fact, the whole entire meron tayong dati from San Pablo to Lucena, pero ngayon we have from San Pablo to Calamba, Laguna,
from Calamba all the way to Lucena. And then also, we have sa Bicol naman, from Sipoco to Naga, and then from Naga to Legazpi City in Albay, we also plan to take it further south all the way to Sorsogon if we can. Pero that will be hopefully within the year, mapalawak pa namin ang serbisyo dyan sa south while we're constructing Metro Manila. Okay. Sir Mike, doon po sa binabanggit nyo kanina na 25 bus units, saan po ito magsisimula? Ito ho ba ay sa lahat, yung ruta po na binabagtas ng PNR, lahat po ito, dadaanan po ito ng mga bus unit po na ito? Nai-coordinate na ho ba natin ito sa mga LGU, lalo na po ngayong araw na ito, yung daloy po ng trapiko, expect na po natin, bibigat na naman po yan. Ito ba magsisimula, halimbawa sa Malabon, meron ho bang mga sasakyan din ho, yung ating mga suki dyan ng PNR, dyan sa may Caloocan, hanggang sa dun, sa pinakadulo po, Sir Mike? Yes, napakagandang tanong po yan, and thank you very much. Una-una po, we have deployed 25 buses, beginning today, last week meron ng mga tumatakbo 8 to 10, Okay. Kasi we're making sure na ang mga kababayan natin alam kung saan ang sasakyan nila, But southbound, mag-uumpisa po sa Tutuban, papunta ng Abad Santos Avenue. Ito po yung mga stops, so you have Divisoria, you have Mayhalige, yan po yung Tutuban And then meron po Abad Santos, may Recto, may Ligarda, Quilino, Nagtahan, Mabini, Quilino, Osmeña, Nichols, Eslex, Bikutan, Alabang. Okay. And northbound naman, mag-uumpisa po ng Alabang to Manila South Road, East Service Road, Alabang, Eslex, Bikutan entry, Nichols exit, Osmeña Highway, Quirino Avenue, Ligarda Street, Recto Avenue, Abad Santos, Mayhalige, at ito na nga, babalik ng Tutuban. Mag-uumpisa ho yan ng alas 5 ng umaga. Nag-start na. At matatapos po hanggang alas 9 ng gabi. Okay. Ikot-ikot po yan. I-monitor po namin. We have people deployed in this area. At ako mismo. In fact, I plan to do my inspections. Baka ho bukas or Wednesday mag-iikot po tayo at mag-i-inspection po tayo. At kung meron pong mga lugar na yung mga bases namin lalong nagdudulot ng traffic, pinag-uusapan po natin ang posibilidad na ang gamitin mga UV Express, Kasi ang UV Express, pwede kaming mag-deploy ng mas marami. Okay. Halimbawa, sa isang bus, pwedeng 2-3 UV Express kasi depende yung sa dami ng tao. Yes, at saka depende kung siksikan ng daan Tsaka yung dadaanan mo kasi ng bus, Sir Mike, lalo po doon sa may bandang Maynila, di ba, traffic congested area. So yun po ang isa din po sa pinupunto din ho ng ating mga pasahero. And isa pa pala, Sir Mike, yung pamasahe po, paano ho ito? Yung pamasahe ba nila ngayon sa bus, parehas lang ba nung pamasahe nila sa tren? Yan po, ipapaliwanag ko po ng kaunti. Sige po. Yan pong tren, the reason kung bakit ang tren ay napakamura, at saka ang dahilan po kung bakit, sa totoo lang, tren ang pinakamurang mode of transportation. Mas mura pa ho ang tren kaysa sa tricycle at sa jeep. Ang dahilan po niyan, ang train kasi, ang train system, ang PNR, we are a government subsidized agency. Wala pong revenue na nakukuha ang PNR mula sa pamasahe na binabayad ng ating riding public. Magtutuloy naman ang subsidy na yan dahil hindi naman inaalis po yan ng Kongreso, at lalo na kapag dumating na at natapos na ang North-South Commuter Railway, ang NSCR, hindi naman po aalisin ang subsidy, which means ang pamasahe will continue to be very low.
Actually, it will continue to be the lowest, ano? Yun lamang medyo maghihigpit po tayo pagka natapos na yung mga bagong trains, no? Because we want these trains to have a very high standard in terms of maintenance, cleanliness, no? Gusto po natin maging parang at par with world standard siya na ang mga kababayan natin iingatan dahil ito po gagamitin ng mga estudyante, ini-envision natin na gagamitin ito ng mga workers, no? At maski na lahat ng klaseng pasahero, no? That's why we want to keep this safe and we want to keep this maintained properly and clean, ano? Yan po ang yan ang mga plano natin pag natapos na yan. State of the art and then at the same time very well maintained, ano? Now, to answer the question na yan pong mga buses hindi naman po government subsidized, no? Meron talagang they are privately owned. Binigyan lamang namin sila ng LTFRB ng emergency and temporary franchises, no? Hindi rin ba subsidized yun, Chairman? Yung pamasahe doon? Hindi po subsidized ng gobyerno ang mga buses. At para i-subsidize po yan, we'll have to, take some time, Chairman, yung mga bus po na biyahe po na ito, yung hahalili po sa PNR, wala ho ba napag-usapan na yan po ay pansamantalang isa-subsidize? Yun lamang pong mga sasalo dun sa biyahe po ng PNR. Napag-usapan ho ba yun? Yung mga basis po na kinausap namin, nag-usap-usap po kami ang DOTR, ang LTFRB, kasama ang PNR, no? Nag-usap-usap po kami to make sure that ang pamasahe, to keep it to the bare minimum. Kung ano po ang pamasahe na actual na sinisingil ng mga bus ngayon, yun lamang ang dapat na isingil nila, no? Mas mataas ng kaunti sa PNR trains dahil ang PNR naman subsidized, no? Yes. Pero hindi naman pwedeng mas mataas sa allotted, no, na pamasahe na dapat ibayad ng ating mga kababayan. Alright. So meron pong sinusunod silang alituntunin na mag-umpisa sa 3 o 4 na kilometro, ito lamang ang babayaran mo, and then every additional na kilometro merong idadagdag na amount, ano? So meron po meron pong metrics na ginagamit, at yung metrics na ginagamit, yan po ang pwede lamang nilang isingil, at ako nga po, pinag-aaralan po kung paano magagawa ng paraan at mabibigyan pa ng konting discount. But definitely, yung mga estudyante at yung mga senior citizen. PWD. Under the law, currently meron silang nakukuhang discount. Yung mga allotted or allowable discounts to PWDs and senior citizens. Tama, oo. Buti nabanggit mo yan, partner Drew at si Chairman Mike, ano? Oo, kasi syempre pagka lumarga yung mga bus, sabihin, special buses kami. Baka pwedeng, hindi baka pwede. Yung, may ganun posibleng magtaas sila ng pamasahe than the normal, usual. Iba yung ruta. Tapos special bus nga sila, di ba? Alright. Pero hindi po pwedeng mataas sila kaysa sa normal na sige. Good. Alright. Sige po. Naku, Chairman, wala na po tayong oras sa mga susunod pong araw. Hingi po kami kumusta na naman kami. Namin kayo umuli dito pong inyo pong operation. Marami pong salamat, Chairman Mike, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Good luck po sa inyo, sir. Good morning po. Maraming salamat at maraming salamat din. Inuulit ko, isang malaking paumanhin sa ating riding public, sa mga kababayan natin
all around Metro Manila, no? Ang magbabalik po ang service ng PNR after 5 years back, isang bagong mukha, bagong pag-asa, no? Yan po ang ibibigay namin sa inyo kapag natapos na itong NSCR. Maraming salamat. Salamat po, Chairman. Maraming salamat. Good morning at happy Easter po sa inyo. Yan po si Ginoong Michael Ted Macapagal, ang Chairman po ng Philippine National Railways. Magbabalik po tayo makalipas na may mga balalang oras. 9 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita! Natin ang pag-uulat mula sa labas ng impilan. Sa miyembro ng NPA, kusang sumuko sa militar sa lalawigan ng Quezon. Ang pag-ulat buot kay Patrol 17, Jopel Pileño. Voluntaryong sumuko ang isang miyembro ng New People's Army habang na-recover naman ng militar ang ilang war material kasunod ng naganap na enkwentro sa pagitan ng Infantry Jungle Fighter Division at ng Communist Terrorist Group sa Calawag, Quezon. Base sa ulat, nagkasa ng operasyon ang 21st Division Reconnaissance Company nang makasagupa ang 7 armadong individual mula sa Platoon Raymark ng Southern Tagalog Regional Party Committee sa bahagi ng Barangay Doña Aurora. 2 sundalo ang nasugatan sa bakbakan, subalit nasa mabuting kalagayan na ang mga ito. Kaugnay nito, nakatanggap naman ng impormasyon ang 85th Infantry Sandiwa Battalion na isang alias Bibo ang humihingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay doon. Agad na nirespondihan ng tropa ang natanggap na sumbong at dito na napag-alaman na kabilang ang sumukong si alias Bibo sa mga tumakas na rebelding nakasagupa ng militar. Ito si Patrol 17 Jopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, dako naman natin ang latest mula sa mga lalawigan. Uy, isa raw suspect sa illegal na pagtutroso, natimbog, nahuli ng mga pulis dyan sa Cagayan. Alamin natin ang kabuang report. Ihatid ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning. Good morning, Ma'am Judita. Isa na namang suspect sa paglabag ng PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines at PD 9175 o Censo Act of 2022 ang naaresto sa Gonzaga, Cagayan. Ayon sa investigasyon, isang concerned citizen ang tumawag sa impilan ng pulisya sa bayan ng Gonzaga o patungkol sa isinasagawang paglalagari ng mga produktong panggubat sa kanilang lugar, kung saan agad namang pinuntahan ng kapulisan para i-verify ang ulat at nahuli sa akto ang suspect na kinilala bilang si alias Marlon, 38 years old, may asawa, magsasaka, residente ng nasabing bayan. Napunpiska mula sa suspect sa 8 pirasong pinutol na mga kahoy na may pinagsama-samang bulto na humigit kumulang 70 board feet at isang unit ng Censo na walang serial number. Maala na ito lamang ay tinatayang halaga ito ay 140,000 pesos. Ang pagkaso ng suspect ay resulta ng pagtutulungan ng PNP Gonzaga sa panguna ni Police Captain Orlan Capili, Deputy Chief of Police, at ang 4th Mobile Force Platoon, 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company at pakikipagtulungan ng komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa impilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pagsamadalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Monday, ngayon pong unang araw sa buwan ng Abril 1 taong 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC LU23, kami po inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na ang usapang tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos po niyan, kasama naman si Johnny Bañez sa Pasada Balita.
Para Happy diretso Easter! na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website at